magandang umaga sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon. Meron akong good news sa inyo. At yun ay yung camp natin na magaganap sa Tokyo, Japan. At yung camp natin ay merong team na Camp Bershiba ngayong 2026. Sinong excited sa inyo? Amen! Paano kaya ako papayagan ni na papa nito? Gustong-gusto ko pa namang makasama sa camp. Mga kapatid ko sa Panginoon, magpaalam ng maayos sa ating mga magulang. Dalhin yung mga gamit natin kailangan at magsiuwi na tayo at mag-iingat po ang bawat isa. God bless us all. Ingat kapatid. Ingat. Ingat kapatid. Ingat. Ingat kapatid. Ingat po sa pag-uwi. Uy, maraming salamat ah. Salamat. Sana payagan ka. Ma! Oh, nandiyan ka na pala. Mayot kang po kami sa Japan? Oh, bakit ang layo naman? Doon po kasi sinabi sa amin ng youth leader po namin. Ako naman is payag naman ako dyan. Kaso tatanungin pa rin natin yung tatay ko about yan. Papayagan kaya ako man ni papa? Pagdating ng tatay mo, hindi ko nga alam kung nasa na naman siya eh. Lagi na lang nagsasabing overtime. Hintayin na lang natin yung papa mo kasi laging nag-overtime. Hindi ko na nga alam kung saan yung pumupunta eh. Gawin mo na lang yung mga gawain na hindi ko pa nagagawa. Baka kasi mamaya dumating na naman yung tatay mo. Sige, ma. Dito na ako, nakauwi na ako. Nakauwi ka na pala. Bakit ginabi ka na ng uwi? Nag-overtime ako eh. Madaming pinapagawa si boss. Nga pala, nakauwi na si kagaling simbahan. Nagpapaalam na may youth camp daw Simbahan sila sa na youth naman? camp. Ano yung papalam? Youth camp sa Japan. Gastos sa Japan pa. Minsan lang naman yon. Ngayon nga lang Hindi, sasama hindi ko papayagan ang anak na yan. Wala namang ginawa yan dito kundi magsimba lang, magsimba. Eh, anong Hindi naman ginagawa kumana mo? yan dito sa bahay, hindi naman kumikilos. Anong ginagawa mo? Nagiinom. Tatrabaho ako. Nagtatrabaho ng oras ka na umuwi. Kahit amuin mo ko, di ako amoy alak. O, naamoy kita ngayon pa lang. Pagpasok mo, amoy ala ka na agad. Sasabihin mo Nag-overtime na nag-overtime ako. ka? Wala ka bang tiwala? Wala. Dahil paulit-ulit mong ginagawa yan. Nagsusugal ka, nagiinom ka, nang Grabe. bababae ka. Matagal na issue na yan. Akala ko ba, ayos na yan. Akala ko ba pinagsisiyan ko na yan. Yan pa rin ba, babae? Sugal? Oo, kasi wala ka nang nabibigay na Kung pera sa nagsusugal amin. ako, pera ko naman yun. Ikaw, wala kang trabaho, wala kang karapatan. Yun na nga eh, hindi mo ako binigyan ng karapatan na magtrabaho, kaya hindi rin ako nakakapag-provide sa pamilya natin. Tingin mo? Overtime eh, di ba? Overtime sa Tapos pagsusugal? magkakampay ang anak mo. Yun na nga eh, kaya hindi umuunlad yung pamilya natin dahil hindi mo pinapayagan sa mga ganyang event. Wala yung kwentang camp na yan. At ikaw pa, huwag mo akong pagsasalitan dahil ako yung nagtatrabaho dito sa pamilya natin, ha? Anong walang kwenta yung camp? Ikaw yung walang kwenta. Paano wala akong kwenta? Ako ngayon nagtatrabaho. Alam mo, napapagod na rin kami. Pagod na kami ng anak mo. Mas pagod ako. Ha? Ano naman kung mag-inom? Pera ko yun eh. Hindi ko na alam sa'yo. Hindi ko rin alam sa'yo, ganyan ka na dati pa, kaya dapat din na lang kita pinakasalan. Ang kapal ng mukha mo. Ma, tama na yan. Kausapin mo yung tatay mo, ha? Uy, ready na ba tayo sa youth camp? Oo naman. Ay, May pa naman yun. Ready na ba kayo? May Bible na kayo? Alala niyo, may mga magandang Christians sa Japan. Ang best mo sa pinayagan ka ba? Pero ako pinayagan. Kasi okay lang yan. Papaalam natin kay Pao.
Hindi pa ka na panaanak. Maupo ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Napag-desisyon na namin ni mama mo na pasasalihin ka na namin sa youth camp. Masaya ka ba? Talaga po, Papa, Mama? Opo. Oo. So, paano mo na-encounter si Jesus? Na-encounter ko po si Jesus kay mommy po. Nag-start po yun nung... Basta po nung bata pa po ako, lagi po ako sinasama ni mommy sa church po. Mas naging interested din po ako kay God noon. Tapos nito lang po, na-encourage din po ako ng mga friends ko, gano'n, napalapit po. Tapos hanggang sa napasama po ako sa camp na to, na naging dahilan din po para mas mapalapit po ako kay God. Hello po, Pastor. Paano niyo po na-encounter si Jesus? Naalala ko way back 1988 sa work na-encounter ko ang Panginoon na ikatrabaho kong nag-share ng Word of God. Although nung una ay talagang nire-resist ko, pero talagang bumalaw at kumilos ang Panginoon sa puso ko na yung mga sinishare niya sa akin ay tumimo sa puso ko at dumating sa akin yung isang realization. At doon na nagpasimula na in-accept ko na si Jesus Christ as my Lord and Savior at nagpasimula yung aking spiritual journey. Until now, na tinawag ako ng Diyos at ibinangon na maging pastor. So, salamat sa Panginoon. Thank you po, Pastor. Hello po, Brother Jason. May tanong po ako sa inyo. Paano niyo po na-encounter si Jesus? Bali, na-encounter ko si Jesus sa pamagitan ng wife ko. Bali, siya yung nagdala sa akin sa simbahan sa Bikutan, sa church ng Bikutan. Bali, simula nung sinama niya ako sa simbahan, bali tuloy-tuloy na yung magsimba namin hanggang sa tuloy-tuloy magsimba at pagka-pagigligay ng text sa simbahan. Yun po yung isa ng encounter ko po kay Jesus. Thank you po.